Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ang unang tanong natin, nagmula po ito kay Sir Brian Milparong. Shoutout po sa inyo. Ang tanong po sa atin ni Sir, bakit daw yung project Lutino OPA niya nakadalawang clutch na daw, hindi pa rin naglalabas ng visual red eye? Sure naman daw yung karga ng mga ibon. Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan kung bakit hindi pa naglalabas ng visual red eye yung project ni Sir, nakadalawang clutch na, sure naman ang karga. Alam nyo mga kaibon, na-experience ko rin po ang mga ganitong senaryo. Kaya po, kapag meron tayong mga kaibon ang nagtatanong sa akin kung ilang percent ba ang ilalabas ng ganitong klase ng parisan, hindi po ako nagsasabi kung ilang percent, dahil po hindi naman po ako makakapagsabi kung ilang percent ba talaga ang pwedeng ilabas ng ganitong klase ng parisan. Meron kasi tayong mga nakikitang chart. Yung chart nang yan, basehan lamang po yan. Pero sa totoong breeding, hindi po talaga nangyayari or hindi talaga nasusunod ang ganong klase ng chart. Meron akong mga ginawang content at ipinakita ko po sa inyo. Dati kung talagang matagal na kayo dito sa YouTube channel ko, nakasubaybay kayo palagi, nakita ninyo siguro yung content na ginawa ko na meron akong parisan na visual tapos ang kapares niya split. Kapag ganyang klase ng parisan, dapat 50% ang pwedeng ilabas ng ganyang klase ng parisan. Pero kapag nagbi-breed po yung parisan ng yon, minsan for example, unang clutch wala, pangalawang clutch wala, pangatlong clutch meron, pangatlong clutch wala, pang-apat, pang-lima meron. Kumbaga, hindi mo rin masasabi yung tinatawag doon na 50%, dahil kapag sinabing 50% dahil nga visual to split na ang parisan, dapat po kada clutch niya meron man lang kahit na isa, dahil visual na po yung kapares niya. Kaso hindi po yun nangyayari. Hindi naman po nasusunod yung ganong senaryo. At nauunawaan ko naman yon dahil hindi naman ako ang makakapagsabi na dapat meron silang ilabas na ganito. Itlog po itong pinag-uusapan natin kung mayroong visual dyan. Panginoon po ang nakakaalam kung ilan ang ibibigay sa atin mga kaibon. Basta sigurado ang karga, lalabas at lalabas yan. Yan na lang po ang lagi kong sinasabi sa mga kaibon natin. Basta sigurado ang karga, lalabas at lalabas yan. Swertihan lang talaga yan. For example, ngayon naglabas ng dalawang visual or tatlong visual, or kaya naman ngayon wala. Sa susunod pa, magkakaroon siguro ng mga visual na ilalabas. Swertihan nga kung baga. Kapag meron, magpasalamat tayo. Kung wala, magpasalamat pa rin tayo. Regarding dito sa tanong kung bakit wala pang nilalabas na visual, nakadalawang clutch na daw pero wala pa nilalabas na visual, magsishare na naman ako sa inyo ng karanasan ko. Meron akong project Lutino OPA, nagmula pa yan sa mga 6 link. Halimbawa yung 6 link na sinasabi ko, ang parents niyan opaline cock, ang kapares niyan Lutino na hen. Ngayon, maghaanak po yan ng 6 link. Kapag visual, automatic po 6 link opahen na po yun kapag visual opaline. Kapag non-visual opaline, automatic po split opa na po yan mga kaibon. Ngayon, dahil ang parisan ng yun sa 6 link na sinasabi ko, opaline cock, ang kapares Lutino hen, sure na po ang karga na yung mga anak po niyan split na po yon sa ino. Meron akong dalawang parisan na ganyan ang project. Ngayon, nung sabay nagkaroon ng mga inakay, yung mga inakay nila, dahil dalawang parisan yon ang pinagbangga ko mga kaibon. Ngayon, yung nag-breed na tayo, yung isang pares, unang clutch, dalawa agad yung visual. Yung isang pares naman mga kaibon,
nakatatlo or apat ata yung na clutch bago po naglabas ng visual. So pareho naman sila ng karga, magkaiba lang sila ng pinagmulang parent, pero pareho po ang halos ang ID ng parent na pinagmula nila, dahil ang naging paresan ko na po noon split OPA, split INO, at ang kapares 6 link din na OPA hen, split INO. Ngayon nung nag-breed, yun na nga, medyo magkaiba ang naging senaryo, dahil yung isa unang clutch merong visual, pero yung isa nakaapat na clutch bago nagkaroon ng visual. Kaya mga kaibon, regarding dito sa tanong ni sir kung bakit wala pang visual, sigurado naman daw ang karga. Siguro ko sir, konting panahon pa ang pag-aantay, dahil po sa ganitong klase ng mga paresan na gumagamit lang tayo ng mga split, or kaya naman gumagamit tayo ng mga possible, talagang dito swertihan lang po. Meron dito sa unang clutch, makakapagpalabas ka na agad ng visual. Meron namang kagayan nga ng binabanggit ko na isinishare ko sa inyo na karanasan ko, na apat na clutch bago po nagkaroon ng visual. Samantalang yung mga paresan ng yun, sigurado po ang karga puro po naka-split, pero apat na clutch bago po naglabas ng visual. Meron naman tayong kaibigan na ganon din ang naging paresan niya sa project naman yung na OPA Pail, dahil noon medyo mahal talaga yung project OPA Pail, mahal yung materyales, kaya puro split lang ang nakukuha. Ngayon doon sa mga project OPA Pail din niyang yon, biruin nyo, naka-anim na clutch bago siya naglabas ng visual, pero yung mga yung pang-anim na clutch ng yon, tatlo yung visual, tapos kada breed na nun puro na po merong visual. Ganon din po doon sa akin sa project Lutino OPA ko, apat na clutch saka nagkaroon ng visual, pero kada clutch na nang naglabas na siya ng visual, halos minsan mas marami na yung visual na nilalabas kumpara sa mga non-visual. So meron talagang ganyan. Kaya po sir, doon sa kaibon natin na nagtanong, konting antay lang, dahil po pasasaan at pasasaan ang swerte, lalabas at lalabas din po yan ng visual, basta po sigurado ang karga. So yan po yung unang katanungan ng kaibon natin. Sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea, para naman sa mga kaibon natin na mainipin. Talagang halimbawa gusto mo magkaroon ng mga visual talaga agad, gumamit po kayo ng back to back visual. For example, back to back Lutino, back to back Lutino OPA. Yan talaga, kapag nag-anak yan, walang duda, lahat po visual. Dahil doon sa mga kaibon natin na nagtatanong kung ilang percent, pasensya na po, dahil talagang hindi po ako makakasagot kung ilang porsyento ang pwedeng ilabas. Kaya lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong, kung gusto visual lahat, gumamit ng back to back visual. Pagdating naman sa mga paresan, maglalabas ba ng visual ang paresang possible, ang kapares split, basta sigurado ang karga test breed, lalabas po yan. Doon naman sa mga parisan na back to back split, kapag pinagpares mo yan, kagaya din lang din ng pinapaliwanag ko ngayon, sertihan din po yan. Pwede sa unang clutch meron, pwede naman sa mga susunod pang clutch bago magkaroon, basta swerte natin, lalabas at lalabas yan. So ganun lang po ang talagang hiwaga ng pag-aalaga ng ibon. Dahil hindi natin masasabi, basta sigurado ang karga, dahil itlog po yan, biyaya po yan ng Panginoon sa atin. Kung ano ang ibigay, salamat. Visual man yan, salamat. Kung hindi man yan visual, salamat pa rin at meron. So yun lang po mga kaibon. Pangalawang tanong sa atin ng kaibon natin, ito po yung pangalawang katanungan. Kung meron daw kak na mas matapang pa
kesa sa hen. Alam nyo mga kaibon, sa totoo yung cock talagang medyo behave yan. Hindi po yan kasing tapang ng mga hen. Tumatapang lang naman yung mga cock kung ready to breed na, tapos yung hen mo bata. Parang nabaliktad lang din ang senaryo, ganon din naman ang hen. Kapag ang kapares ng hen batang cock, tapos dumi pa yung hen, gusto na makipag-mate, ngayon ayaw naman pansinin ng cock mo, hahabulin ng hen yan dahil ayaw niyang pumatong. Sa mga cock naman, kapag naman kasi ang nilagay ninyo medyo bata na hen, kapag gustong sumubo ng cock or kaya naman gustong pumatong ng cock, halimbawa tinuturuan yung hen na dumi pa yung pakpak, tapos dahil nga bata, halos wala pang idea, hahabulin yan ngayon ng cock, tutukain yan mga kaibon. So minsan kung talagang ready to breed ang ilagay ninyo sa cock ninyo na matured na, wala pong gulo yan, dahil kapag di pa ng hen, talagang papatong ang cock dahil ready to breed. Pero kung bata ang hen, talagang magkakaroon po ng problema. Kaya po kapag nagpapares kayo, for example nagpares kayo sa mga alaga ninyo na estimate ninyo na medyo meron dyan na bata ng konti, dapat binabantayan yan. Lalong lalo na sa mga hen na nilagyan po ninyo yung hen ng batang cock, dapat binabantayan yan. Dahil kapag hindi nyo yan nabantayan, dahil matatapang ang hen, territorial, talagang baka masayang yung cock ninyo. Dahil hahabulin talaga yan at hahabulin. Lalo na po kung merong ready na nest box dyan sa cage ninyo. So kapag nagpapares, dapat binabantayan ng konti. Kapag okay na, saka lang po muna iwanan. Pero kung nagkakaroon pa ng rambulan, wag muna, dahil meron dyan at meron dyan madidisgrasya. Tumatapang lang ang cock kapag ganito po ang senaryo. Medyo bata ang hen, or kaya naman baka po cock din ang nailagay mo. So doon sa kaibon natin, obserbahan mo po yung alaga po ninyo kung bata ba yung hen or baka cock din yung nailagay mo. Tapos yung nandyan sa'yo, talagang legit na matured na. So dapat obserbahan mo muna. Hanggang dito muna yung video natin. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, maraming salamat po. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. At sa mga kaibon po natin dyan na nanonood, sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.